Halos 50 individual sa Dagupan City nagpositibo sa HIV mula 2024 hanggang June 2025 base sa tala ng CHO. Alamin sa report ni CJ Torida. Sa tala ng Dagupan City Health Office, umabot sa 43 ang nagpositibo sa HIV sa lungsod sa buong 2024. Mula ito sa 761 na individual na sumailalim sa HIV test. Sa unang kwarta ng 2025, mula sa 226 na individual na sumailalim sa pagsusuri, 3 ang nagpositibo. Ayon sa Health Authority, maraming modes of transmission kung paano nagkakaroon ng HIV ang isang pasyente. So unang-una is yung unprotected sex. Pwede ring modes of transmission yung mother to child, so yung mga nagbubuntis. Pangatlo is yung paggamit or pag-share ng needles. Base sa tala ng CHO, mahigit 60% sa mga nagpositibo sa HIV, edad 25 hanggang 34. Karamihan sa mga pasyente ay lalaki. What's more alarming is that nagkakaroon na tayo ng cases from those who are younger. So meron na tayong naitatalang mga cases as young as 15 years old. Karamihan din sa kaso nakuha sa pamamagitan ng sexual contact at karamihan din dito lalaki sa lalaki ayon sa Health Authority. Paliwanag ng otoridad, walang namamatay sa HIV lang. Ang nakamamatay ay ang komplikasyon ng HIV dahil sa pagbagsak ng immune system. Kung sobrang mahina na ang pasyente, maaari siyang magkasakit ng pneumonia, skin infections at tuberculosis. Non-specific din ang sintomas nito tulad ng lagnat, pananakit ng katawan, panghihina, pagpapawis at pagkakaroon ng rashes. It's best to consult the nearest doctor or the nearest hospital to get your blood screened for HIV. May programa ang CHO na libreng HIV testing at pre- and post-counseling sa mga pasyente. Ayon sa Health Authority, kahit sino pwedeng ma-infect ng HIV. Kaya puspusan ang kanilang pagbibigay ng impormasyon kung paano makaiwas at para maintindihan kung anong klaseng sakit ang HIV. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon.